Sumagot si Linzin. Ayos lang, sobrang dami ko lang talagang pera at hindi ko alam kung saan ko ito gagastusin. Sa narinig na mga salita ni Linzin, si Cao Cao ay naantig, at ang pabor na kay Linzin ay biglang tumaas ng 50%. Ang mga lalaking kanina ay lumapit kay Linzin at humingi ng taos-pusong paumanhin. Mr. Lin, nagkamali kami kanina. Totoo nga na parang bulag ang mga mata ko para pagdudahan ka. Patawarin mo sana ang aking kakulangan ng pangunawa. Kung totoo nga na plano mong bumili ng mas mahal na sasakyan, mayroon kaming pinakamagandang luxury car dealership sa Seoul. Maraming supercars mas mahal kaysa sa binibintang kotse ni Mr. Niu. Bagamat hindi namin alam kung magugustuhan mo ang mga iyon, kung bibisitahin mo kami, handa akong magbigay ng pinakamalaking diskwento bilang tanda ng aking taos-pusong paghingi ng tawad. Nagmamadaling niyakap ni Cao Cao ang braso ni Linzin, at tinaboy ang nakikialam na si Mr. Chen. Brother Linzin, pwede bang subukan mo ang kotse kasama ako? Nagtataka tanong ni Linzin. Hindi mo ba ito kayang imaneho mag-isa? Si Cao Cao ay bamulong ng isang nakakalokong bagay sa tainga ni Linzin. Naisip ko ang katumbas na regalo para dito pabalik sa iyo. Buti na lang ang iyong regalo ay tabig ay hindi magbibigay ng isang beses, pwede ba ako magbayad ng installment? Ang unang pagbabayad ay kailangang i-onset sa isang lugar na tayo lang. Sa narinig na iyon, naramdaman ni Linzin umakyat ang init sa kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay namumula. Totoo nga iyong reputasyon bilang isang sikat na streamer, palagi mong napupukaw ang aking kuryosidad. Ang supercar ay umarangkada, iniiwan ang mga matanda sa isang ulap ng usok, dahilan upang sila'y mag-ubo ng malakas. Ang dalawa sa kotse ay bumulusok palayo na parang rocket. Habang nagmamaneho, iniabot ni Cao Cao kay Linzin ang isang berdeng panulat. Linzin, pwede mo bang pirmahan ang aking binti? Nagtataka si Linzin sa kanyang hiling. Pagkatapos, itinaas ni Linzin ang kanyang palda. Namula si Linzin, nagulat, at hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Sa ilalim ng palda ay may linyang teksto, "Brother, patawad." Naging mas kaakit-akit pa ang mukha ni Cao Cao, ito ay isang talaan ng bilang ng mga installment na ginawa ko, at sa tuwing gagawin ko ito, nasiyahan ka ba Brother Lin? Sa Marangyang Carlton Hotel, umupo si Cao Cao sa kotse nag-livestream. Hello, everyone! Nakarating na ako sa Seoul. Hindi ko ine-expect na binigyan ako ng kotse ni Mr. Lin ng walang imik. Na-touch talaga ako. Mga kababayan, ang kotse na ito, totoo ba o peke? Ito ba'y hindi Ferrari? Mukhang higit pa sa 2 milyon, at alam kong hindi ito basta-bastang Ferrari. Ito ang Ferrari LF, hindi bababa sa 30 milyon. Balak ba ni Mr. Lin na sponsoran si Cao Cao? Hindi ako makapaniwala. Ang Diyosa na si Cao Cao ay hindi basta-basta mapapanatili sa ilang milyon lang. Sa kabilang banda kasama ni Linzin ang isang tiyuhin na humahanga. Ganyan talaga si Mr. Lin. May isang grupo ng mga tycoon, lahat sila'y nasa pinakamataas na antas. Lahat sila'y umaasa na makilala si Mr. Lin. Narinig ni Linzin sinabi iyon at sumang-ayon, "Sige, idagdag mo ako sa grupo." Napakasaya ng tiyuhin sa narinig niyang iyon, at taos-pusong nagpasalamat. "Salamat, Mr. Lin. Talagang labis akong nagpapasalamat." Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Linzin at sinagot ito. "Hello, Linzin. Katitanggap ko lang ng balita, ang reunion ng ating high school ay gaganapin bukas. Dahil nandito ka sa Seoul at nag-aaral ka rin sa universidad dito, makakadalaw ka ba?" Narinig ni Linzin iyon at sumagot, "Pupunta ako." "Bakit hindi? Wala naman akong ibang gagawin." Linzin, narinig ko na si Xia Yuan ay nag-aaral ng literatura sa Seoul University. Dadalo rin siya sa reunion. Nang marinig iyon ni Linzin, ngumiti si Lin at inalala ang imahe ng babaeng parang Diyosa, si Xia Yuan. Talagang napakaganda ni Xia Yuan. Bagamat magkaklase kami noong high school, halos hindi kami nag-usap. Ang alam ko lang, ang pamilya niya'y napakayaman. Narinig iyon ni Linzin at tinapos agad ang tawag. "Sige, siguradong dadalo ako sa reunion." Kinabukasan, dinala ni Linzin ang kanyang electric motorcycle papunta sa isang 5-star hotel. Nang makita ni Linzin ang hotel, di niya maiwasang mapabulalas. Ito ang Meridian 5-star Hotel, tunay na marangya.
Habang nakasakay si Linzin sa motor, isang boses ng lalaki ang tumawag kay Linzin, Linzin dito. Pagkarinig nito, nagtanong si Lin, "Hey, Lao Li, Xiaozang asan ang paradahan?" Sumagot ang kasamahan ni Linzin, pero hindi rin alam. Biglaang naglabas ng usok ang motorcycle ni Linzin. Nabigla si Linzin at agad na tumalon mula sa motor. Bakit nasira? Ang malas ko naman. Naaalala ni Linzin ang mga pangyayari kagabi. Iniakyat ulit ni Mr. Zhao ang motor ni Linzin sa kanyang sasakyan. Pwede ko bang ihatid ang motor ni Mr. Lin ng isang bahagi ng biyahe? Sa kabutihang palad, hindi inaasan ni Mr. Zhao na estudyante pa pala si Mr. Lin sa universidad, tunay siyang mapagpakumbaba. Sana magkaroon ako ng pagkakataon na makipag-cooperate sa negosyo kay Mr. Lin. Nakikita ang sitwasyon, mabilis nagpasalamat si Linzin, "Oh, salamat." Paalis na rin si Cao Cao, hindi nakalimutang magbigay ng isang mapaglarong air kiss. "Linzin, bukas busy ako sa isang photoshoot, kung may oras ka, puntahan mo ako." Pinakainis si Linzin nang nangyari kagabi nang ibaba ni Mr. Zhao ang motor niya na di nag-iingat, kaya nasira ito. Kailangan kong ipabayad sa kanya ang naging pinsala. Ang lalaki sa likod ni Linzin ay naguluhan, si Mr. Zhao ay marahil isang porter na pangalan na Mr. Zhao. Sa sandaling iyon, dumating ang isa pang mayamang nagpapasikat sakay ng kanyang supercar, nagsasabing, "Hey, matagal-tagal na rin, lahat." Lumingon si Linzin at nakita niya si Feng Bilian, isang pangalan na medyo cheesy ang dating. Inalis niya ang kanyang sunglasses, nagpapakita ng isang ngiti, at upang gawing mas masahol pa, mayabang ang kanyang ugali, tunay na hindi kaaya-aya. Masigla siyang binati ng mga tao, "Lian, matagal na ah." Nakita niyang sira ang motor ni Linzin at tinukso siya, "Linzin, may problema sa motor mo." Sumagot si Linzin, "Oo, siguro kagabi." Bago pa matapos ang pangungusap ni Linzin, tinakpan ni Lian ang kanyang mukha at tumawa, "My bad, kasalanan ko. Nakalimutan ko, walang parking place ang Meridian Hotel para sa mga motor. Hindi ko naisip na may isa sa mga kaklase natin na darating sakay ng motor. Mag-iingat na ako sa susunod." Sa sandaling iyon, bumaba si Lian at inihagis ang susi sa valet, sabay sabing, "Maligayang pagdating dito." Nilapitan siya ng mga tao at pinuri gamit ang mga salita, "Impresibo, itong Porsche ba na ito ay nagkakahalaga ng milyon? Astig, parang wala ka sa uso. Ang Meridian Hotel ay pagmamayari ng Lian family. Ano ito? Alam ko na mayaman si Lian, pero hindi ko inaasahang ganito siya kay Aman." Patuloy na pinag-usapan ng mga tao ang hotel, ang gastos ng pagtatayo ng Meridian Hotel ay mahigit 3 bilyon. Sa dami ng perang iyon, nananatili pa rin siyang napakababang loob. Pagdating sa paghanga, si Lian lang ang hinahangaan ko. Hindi pinansin ni Linzin ang kanilang usapan habang naghahanap ng paradahan para sa kanyang sirang motor. Sinabi ni Linzin sa kanyang kasamahan na mauna. Sumagot ang kasamahan ni Linzin, "Sige." Habang naghahanap ng paradahan si Linzin, tumunog ang kanyang cellphone, at sa kabilang linya ay si Yaxi. "Linzin, nasaan ka? Sabado ngayon, gusto mo bang mag-dinner kasama ako?" Tinanggihan ni Linzin, "Hindi ngayon, may reunion ako ng mga kaklase ko ng high school." "Paano bukas na lang? Mayroon akong kaunting 2,000 yuan lang ngayon, sapat na para sa isang pagkain." Nang marinig ito, sumang-ayon si Yaxi, "Pwede bukas." Nagsalita si Yaxi, "Hindi ako masyadong naging maginhawa nitong mga nakaraang 2 araw." Naisip ni Linzin, hindi maginhawa. May kamag-anak ba ang dumarating? Nag-aalaga pa rin si Linzin, pagkatapos ay alagaan mo ang iyong katawan at uminom ng maraming mainit na tubig. Masayang sumagot si Yaxi, "Sige," dahil sa pag-aalala ni Linzin, nadagdagan ng 2% ang kanyang paborabilidad. Umabot na sa 71% ang paborabilidad ni Yaxi, natapos na ang unang yugto ng counterattack. Ang paggastos ng 1,359,000 yuan para kay Luo Yaxi ang 10% inilipat sa personal na account ng master. Nang marinig iyon ni Linzin, ngumiti siya at nagsalita sa kanyang sarili, "Sino ang nagsabing walang silbi ang pag-inom ng maraming mainit na tubig? Hindi ba't epektibo ito? Pero ang paggastos ng 1.3 milyong yuan ay kulang pa. Kailangan kong gumastos pa ng maraming pera."
Binuksan ni Linzin ang kanyang personal na impormasyon ang mga katangian, at kasalukuyang ipinapakita ng impormasyon. Pangalan, Linzin. Edad, 22. Antas ng lakas, antas 1. Antas ng liksi, antas 1. Antas ng pisikal na kondisyon, antas 1. Antas ng katalinuhan, antas 1. Sa gantimpalang isang karagdagang antas para sa lahat ng katangian, nagpasya si Linzin subukan ang kanyang swerte at pumindot ng draw prize. Kasalukuyang umangat ang kanyang lakas sa antas na 2, liksi sa antas na 2, pisikal na kondisyon sa antas na 2, at katalinuhan sa antas na 2. Ang katawan na ito ay tila walang kapintasan, parang isang mainit na agos na kumakalat sa kabuuan, napaka-komportable. Pinindot ni Linzin ang draw prize button at nagsimula na ang draw. Ang inaasahang milagro ay tila papalapit na, bigla ang pumipili ng 3 kasanayan na kinakailangang pumili ng isa ang host mula sa 3 kasanayan sa loob ng limitadong oras na may countdown na 7 oras, 5 minuto, 9 na segundo. Antas ng kasanayan, A. Pagpapahalaga sa literatura. Antas C. Electrosleep. Antas ng kasanayan, D. Meditation whip. Nang nakita ni Linzin ang mga kasanayang ito at labis siyang nabigla, namutla pa ang iyong mukha. Anong klaseng demonyong mga kasanayan ito? Halos walang silbi sa pang-araw-araw na buhay. Habang tinitingnan ni Linzin ang mga kasanayang ito, hindi siya makapili kaya iniwan muna ito ni Linzin. Bulong ni Linzin, hayaan na muna, pupunta na ako sa reunion ng klase. Gusto kong bumili ng kotse, pero hindi pwedeng gastusin ang mga pondo para sa personal na luho. Pagpasok ni Linzin sa reunion ng klase, maingay ang silid sa dami ng usapan. Lumapit si Linzin sa kanyang upuan at nagtanong sa kaibigan sa tabi niya, dumating na ba si Xia Yuan? Narinig ang tanong ni Linzin, napangiti si Lian ng may paghamak, kung nandito man siya o hindi, wala ka namang pakialam, Linzin. Si Xia Yuan ay ang kagandahan ng Departamento ng Literatura, at ang kanyang pinagmulan ay hindi basta-basta. Tinanong ni Linzin ang lalaking estudyante sa tabi niya, mayaman ba ang pamilya ni Xia Yuan? Sumagot ang kaibigan ni Linzin. Hindi nakapagtataka kung hindi mo alam, ang pamilya niya ay mula sa isang kilalang angkan ng literatura kaya palagi siyang mapagpakumbaba. Bulong-bulungan, nalaman ko kamakailan lang na ang museum sa lungsod ay pagmamay-ari ng pamilya niya. Ibig sabihin, medyo mayaman sila. Kaya si Linzin at Xia Yuan ay hindi talaga magka-level. Sa totoo lang, si Lian lang ang may estado para ligawan si Xia Yuan. Nang marinig ito ni Lian, ngumiti siya habang hawak ang baso ng alak, nagkukunwaring walang paki. Biglang bumukas ang pinto, at isang napakagandang babae ang pumasok, pasensya na, naipit ako sa trapiko. Lahat ay namangha sa kanyang kagandahan. Tunay na isang diyosa, kahit walang make-up, napakaganda pa rin niya. Ang babaeng ito ay nakakuha ng 74 na puntos para sa kanyang itsura ayon sa sistema. Biglang tumayo si Lian. Yakshuan, may bakanting upuan dito, sabi niya. Ngunit ang parehong gilid ng upuan ay okupado na. Kamandat siya at nagbigay senadoryas na bigyan siya ng puwang, ngunit ang 2 babaeng nakaupo roon ay abala sa kanilang pag-uusap at hindi siya pinansin. Talagang maganda si Yakshuan, sabi ni Linzin habang kamakaway at tinatawag si Yakshuan, Yakshuan, may upuan dito. Ang lalaking estudyante sa tabi ni Linzin ay parang hindi komportable. Umupo si Yakshuan sa tabi ni Linzin, hindi nakakalimutang bumati, Linzin, matagal na tayong hindi nagkikita. Masayang sumagot si Linzin, akala ko nakalimutan mo na ang pangalan ko, haha. Sa kabila ng kanyang itsura, ang babaeng ito ay iba sa loob. Naalala ko pa rin ang mga pangalan ng lahat sa klase, sabi ni Yakshuan. Biglang nagising ang sistema at ipinakita ang counterattack mission. Xia Yakshuan, 22 taong gulang, 168 centimeters ang taas, timbang na 50 kilo, kasalukuyang rating ng pabor abilidad ay 0%. Natuwa si Linzin nang makita ang kasalukuyang rating ng pabor abilidad unang hakbang tungo sa tagumpay. Nagulat ang ibang lalaking estudyante, si Linzin ay naglakas loob na may isang kagandahan na nakaupo sa tabi niya. Ang mukha ni Lian ay dumilim habang kumikiskas ng kanyang mga ngipin. Talagang walang hiya si Linzin. Biglang may tumawag, Linzin. Lumingon si Linzin nang marinig ang kanyang pangalan.
Si Lian ay talagang hindi makatiis. Siya ay nagtanong, narinig ko na nasa kolehiyo ka na at may kasintahan ka ng 3 taon. Bakit hindi mo siya isama? Lahat kami ay medyo curious. Nang marinig ito, matapat na inamin ni Linzin, kakabreak lang namin kamakailan. Dinagdagan pa ni Lian ng pangungutya, pagkatapos ng ilang taon ng panliligaw, break agad. Sa tingin ko gusto mong ligawan si Yakshuan, kaya ganoon ang kwento, tama. Sumabat pa ang ilang babae, ang ganitong uri ng kasinungalingan ay pambata lang. Ang imahe na ni Linzin ay lumalala, Linzin. Dati iniisip namin na ikaw ay tapat, ngunit ngayon na nasa kolehiyo ka na, naging walang hiya ka. Hindi maintindihan ni Linzin kung bakit ganito ang iniisip ng mga babae. Sinabi ni Linzin, sinasabi ko lang ang totoo. Dahil sa kanilang mga salita, bumaba ng 1% ang paborabilidad rating ni Linzin kay Yakshuan. Nakaramdam si Linzin ng pagkalito at hindi alam kung ano ang sasabihin. Ang tusong si Lian ay nagpakawala ng isang masamang ngiti, pagkatapos ay nagpatuloy sa pang-aasar. Biglang niyang naalala na si Yakshuan ay mukhang interesado sa sining at literatura. Sinabi ni Lian na kamakailan lang ay bumili siya ng painting ni David na Maria para sa kanyang koleksyon. Narinig iyon ni Yakshuan at nagpakita rin ng kaunting interes. Tinanong ni Lian si Yakshuan, gusto mo bang masilayan ito? Lumapit si Yakshuan sa painting, at si Lian naman ay lumapit din, tinitingnan si Linzin. Pagkatapos ay bumulong siya sa tainga ni Linzin, alam ko ang iyong mababang pinagmulan, at naglalakas loob kang kunin ang atensyon ni Yakshuan. Masisiguro kung hindi ka makakahanap ng trabaho sa Seoul kahit pagkatapos ng iyong graduation. Matakot ka ng lubos. Lumapit si Lian sa painting, tumabi kay Yakshuan, at sinabing, Yakshuan, baka hindi mo alam kung gaano ko kamahal ang painting na ito. Sa loob ng 2 araw, magkakaroon ng auction sa lungsod na magtatampok ng Angelic Blessing na painting ng parehong artista. Bukod dito, malinaw na binibili niya ang painting para mapahanga ang isang babae at ang ating bida ay mukhang nakaramdam ng kahihiyan. Bahagyang nagulat si Yakshuan at tumingin kay Lian, hindi ko inaasahan na interesado ka sa mga Renaissance artist. Maaari ko bang makita ito ng mas malapitan, tanong ni Yakshuan. Pumayag si Lian, hindi mo kailangan maging magalang, hayaan mong ibaba ko ito para sayo. Lihim siyang natuwa, iniisip na tagumpay na makuha ang interes ni Yakshuan sa kanya. Habang nag-uusap sila, tumayo si Linzin at sumali sa usapan, Ginoong Lian, interesado rin ako sa mga gawa ni David. Narinig iyon ni Lian at nagalit, ngunit pinilit ang isang ngiti, maaari ba nating pahalagahan ito ng sabay? Sa kasalukuyan, pinili ni Linzin ang kakayahan sa pagpapahalaga ng literatura, tila tinutulungan siya ng sistema. Tumingin si Lian kay Linzin ng mapanghamak, syempre, maaari natin. Kahit na mukhang kalmado siya sa labas, hindi niya mapigil ang murahin si Linzin sa loob-loob niya. First, ano bang hanggal ito, kusang nagpapahiya sa sarili. Lumapit si Linzin, hinawakan ang painting, at sinuri ito ng mabuti. Pinagmasdan siya ni Yakshuan, napansin na gusto rin niya si David. Si Lian, nais pa ring manloko, bakit hindi mo ibahagi ang iyong natatanging pananaw tungkol sa painting na ito sa amin? Sa puntong ito, nagsalita si Linzin, sinimulan ng kasanayan sa pagpapahalaga ng literatura. Inanalisa ni Linzin ang mga kamalian sa painting. Ang mga huling gawa ni David ay madalas gumamit ng glaze method, na mayroong pinong giniling na mga pigment na hinaluan ng maraming linseed oil. Ang bawat stroke ay lumilikha ng malambot at malabong epekto. Gayunpaman, ang painting na ito ay may masyadong maraming kulay. Bukod pa rito, si David ay mas gusto na itago ang mga linya sa paligid ng sulok ng bibig at mata ng karakter upang makamit ang isang maislan at malambot na pakiramdam. Bagamat ang mga salitang ito ay tila medyo pinalabis, ang lahat ng ito ay totoo. Ngunit ang mga linya sa painting na ito ay tila medyo matigas. Medyo nagulat si Yakshuan sa kanyang pagsusuri at tumingin si Linzin kay Lian, Ginoong Lian, sayang na ang Maria, na ito ay isang peke. Nakabili ka ng isang mataas na kalidad na imitasyon, at ang peke na painting ay ibinebenta ng mura. Narinig iyon ni Lian at parang tinamaan ng kidlat, labis na nagulat habang tinatanggi niya. Ang isang baguhan ay maaaring malinlang mo,
ngunit nakakita na ako ng sapat upang malaman na natutunan mo ang ilang hindi pangkaraniwang mga pamamaraan na sinusubukan mong patunayan sa iyong sarili. Sumingit ang iba, tama. Huwag magpanggap na propesyonal tulad ni Ginoong Lian. Ang payo na iyon ay tama, Lin Xin, tumigil ka na. Ang buhok ni Yakshuan ay dahan-daw ang hamampas malapit sa kanya, lumapit si Yakshuan upang kunin ang painting, at sinabing, sandali, pinag-aralan ko ang mga gawa ni David. Tama si Lin Xin, ito ay isang mataas na kalidad na imitasyon. Narinig ang mga salita ni Yakshuan, lahat ay napasigaw ng, ano? Sa puntong ito, magkalapit na ang mga mukha ng dalawa. Umatras ng ilang hakbang si Yakshuan, at sinabing, paano mo nalaman ang ganitong espesyal na kaalaman? Agad na nakaisip ng palusot si Lin Xin, mula pagkabata, nakakaramdam ako ng galit kapag maraming kayamanang kultural ng ating bansa ang ninanakaw ng mga dayuhan. Dahil dito, marami akong natutunan tungkol sa pagpapahalaga ng sining at literatura. Ang aking layunin ay bilhin muli ang lahat ng mga artifact na ito at ibalik sa bansa. Tumawa ng malakas ang ibang lalaki, halos naloko mo kaming lahat sa iyong drama. Maaring mabili ba ang mga artifact na iyon gamit ang pera? Ngumiti si Lian at nagbitaw ng malalim na pahayag, hanggat may sapat na pera, walang bagay na hindi mo mabibili. Tumawa ng malakas ang lahat, hawak ang kanilang tiyan, ang pagkakaroon ng sapat na pera, haha. Parang estudyanteng elementarya, nagsalita si Yakshuan, noong bata pa ako, mayroon din akong mga di makatutuhanang pangarap. Tumaas ng 5% ang kasalukuyang pabor ni Yakshuan sa kanya.